Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Kuyapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa series Explain PH, i-turn on ang bell notification at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. Mahigpit na hinawakan ni Ramon ang balikat ni Tanggol at binalaan. Mag-ingat ka. Ngunit sa mga mata ni Tanggol, sa unang pagkakataon, wala nang takot. Apoy lamang ang naglalagablab. Lumabas siya ng simbahan. Sa labas, magulo ang tao. Kaguluhan ang umiikot. Ngunit umakyat siya sa ibabaw ng kotse. Mga kababayan, sigaw niya. Dahan-dahang tumahimik ang paligid. Hindi tayo lalaban sa karahasan ng karahasan. Kung gusto nila ng gulo, huwag natin silang bigyan ng dahilan. Bawat salita ay malinaw, mabigat, puno ng diwa. Sa malayo, napakunot ang noo ni Miguel. Bakit hindi siya natatakot? Bulong niya. Malamig na sagot ni Rigor habang nanonood ng live feed. Hindi niya alam ang darating. Sa presinto, inilagay si Pungay sa harap ng mga kamera. Ipinahayag ni Rigor, narito ang taong magsasabi ng totoo. Maputla, pawisan, nanginginig si Pungay. Lumapit si Rigor at bumulong. Sabihin mong nandaya si Tanggol. Ngunit sa labas, nagsasalita si Tanggol. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa bawat pamilyang ikinulong ng takot. Sa mismong sandaling iyon, nagsalita si Pongay sa harap ng kamera. Nanginginig ang tinig, ngunit malinaw ang mga salita. Pinilit nila akong pumirma. Tinakot nila ang pamilya ko. Napatigil si Rigor. Ito ang katotohanan, dagdag ni Pongay. Si Tanggol ang tunay na nagwagi. Sumabog ang kaguluhan sa presinto. Patayin ang feed, sigaw ni Miguel, ngunit huli na. Kumalat na ang video. Sa luneta, may sumigaw. Nagsalita na si Pungay. Kumalat ang balita na parang apoy. Lalong lumakas ang sigaw ng bayan. Lalong tumibay ang kanilang paninindigan. Nakatayo si Tanggol sa ibabaw ng kotse. Napahinto. May nag-abot ng telepono. Pinanood niya ang video. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa kahinaan, kundi sa sakripisyo. Sa presinto, napasigaw si Rigor. Walang utang na loob. Ngunit sa unang pagkakataon, kumislap ang takot sa kanyang mga mata. Alam niyang nagkamali siya. Sa gitna ng sigawan ng bayan, kaguluhan, at tumitinding pag-asa, lumapit si Ramon. Anak, nagsisimula pa lang ito. Tumitig si Tanggol sa City Hall. Dati, itong simbolo ng kapangyarihan, ngayon ay simbolo ng paglaban. Papalubog ang araw, at malinaw ang isang katotohanan. Hindi na ito simpleng laban sa politika. Hindi na ito personal na paghihiganti. Ito'y digmaan ng katotohanan laban sa takot. At sa susunod na hakbang, nanatiling nakabitin ang tanong, may dugo bang dadanak o magigising na sa wakas ang Maynila? Sa kabila ng pag-aalala ni Pilar at mga babala ni Mecca at Commissioner Medina, humakbang si Tanggol. Sumama siya sa marcha ng bayan. Sa kanyang balikat nakapatong ang mabigat na responsibilidad. Hindi na lamang ito laban para sa pamilya, kundi para sa Maynila, para sa mga kaibigang pinatahimik ang tinig, para sa hustisyang matagal nang ninakaw. Sa bawat hakbang, ang tibok ng kanyang puso'y nakisabay sa sigaw ng tao. Biglang umalingaw-ngaw ang utos ni Miguelito. Pagpapaulan ng bala. Sumabog ang putukan. Sigawan, takot, kaguluhan. Ngunit hindi umurong ang bayan. Lalong tumibay ang kanilang tapang. Tinarget ng mga hero ang pinakamalalapit na kaalyado ni Tanggol, pati si Pongay. Ngunit bawat bantay, lalo lamang nagpasiklab ng apoy ng paglaban. Sa suporta ng bayan, bumagsak ang mga harang ng City Hall. Hinarap ni Tanggol ang mga armadong guwardiya isa-isa. Nasa kanyang tabi si Ramon. Naglalagablab ang mga mata sa personal na galit laban kay Rigor. Nagtagpo ang kanilang mga titig, parehong dala ang paninindigan, parehong sugatan ng nakaraan. Sa loob, naghihintay si Rigor. Handa, determinado,
handang isugal ang lahat upang ipagtanggol ang mga gero. Sa banggaan ni na Ramon at Rigor, bawat suntok ay may bigat ng kasaysayan, alingawngaw ng pagtataksil, pagsabog ng puot. Samantala, hinarap ni Tanggol si Miguelito. Hinamon niya ito. Lumaban ka ng patas. Ngunit sa gitna ng laban, sumulpot si Roberto. Magkasama nilang inatake si Tanggol. Walang awang suntok, sipa, hampas. Unti-unting nanghina si Tanggol. Sa bawat tama, sumilay ang mukha ni Pilar sa kanyang isip. Ang mga babala ni na Mecca at Medina, ang sigaw ng pag-asa mula sa bayan. Ngunit may hangganan ang katawan. Sa wakas, bumagsak siya. Hawak ni Miguelito, halos mawala ng malay. Walang tigil ang mga hampas ni Roberto. Sa gitna ng kaguluhan, napatigil si Pilar, nanginginig sa takot. Nakapako ang kanyang mga mata kay Tanggol. Sa kanyang puso, iisa lamang ang panalangin. Huwag, hindi pa ito ang wakas. Sa labas, sigaw ng hustisya ang bayan. Sa loob, patuloy ang laban ni na Ramon at Rigor. Dumidilim ang paningin ni Tanggol, unti-unting lumalapit ang dilim. Mga alaala ng pagmamahal, pangarap para sa bayan, mga pangakong ipagtatanggol ang mga mahal sa buhay ang pumuno sa kanyang isip. Sa kanyang kalooban, isang bulong, hindi pa tapos ang laban. May dahilan kung bakit naririto ka? May dahilan kung bakit patuloy kang tumitindig. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, sa gitna ng kaguluhan, may puwersang hindi kilala ang kumilos. May paparating, isang presensya na maaaring magbago ng lahat. Ngunit sapat ba ito upang mailigtas si Tanggol mula kina Miguelito at Roberto? O dito na ba matatapos ang kanyang pakikibaka? Huminto ang Maynila sa paghinga? Naghihintay, alin bang puwersa ang mananaig? Kapangyarihan o katotohanan? Patuloy ang pag-ikot ng mundo. Ngunit para kay Tanggol, unti-unting lumulubog ang lahat sa dilim. Ang kanyang katawan ay bumibigay, mabigat, tila ba mga tanikala ng bakal ang humihila sa kanya pababa. Naririnig pa rin ni Tanggol ang sigaw ng bayan, ang iyak ni Pilar, at ang walang awang mga hampas ni na Miguelito at Roberto. Ngunit lahat ay tila lumalayo. Tapusin na natin siya, sigaw ni Miguelito. Hingal na hingal, basang-basa ng pawis, ngunit ang panginginig ay mula sa takot. Takot na kahit duguan at halos mawala ng malay, hindi pa rin mabubura ang impluwensya ni Tanggol. Lumuhod si Roberto sa tabi ni Tanggol. Hinawakan ng kanyang kwelyo, itinaas ang ulo. Nasaan na ang tapang mo? Bulong niya, puno ng galit. Ngunit bago siya makasuntok, umalingaw-ngaw ang isang malakas na putok. Natigilan ng lahat. Napalingon si Miguelito, umurong si Roberto. Sa pintuan nakatayo si Ramon. Duguan, sugatan, ngunit matatag. Sa kanyang likuran, ang bayan, armado hindi ng sandata kundi ng galit at determinasyon. Hindi niyo siya gagalawin, mariin na wika ni Ramon. Nakabulagta rin si Rigor matapos ang laban. Buhay, ngunit bugbog. Sa unang pagkakataon nakita niya ang takot sa mga mata ni Miguelito, ang parehong takot na minsang siya ang naghasik. Gumalaw ang kamay ni Tanggol. Mahina, ngunit buhay. Sa kanyang isip sumilay ang yakap ni Pilar, ang tinig ni Commissioner Medina, ang sigaw ng bayan sa Luneta. Mula roon, sumibol ang bagong lakas, hindi mula sa katawan, kundi mula sa layunin. Biglang hinawakan ni Tanggol ang kamay ni Roberto. Itinulak palayo gamit ang natitirang lakas. Nagulat si Roberto. Dahan-dahang tumayo si Tanggol. Nanginginig, duguan, ngunit matatag. Tumahimik ang bulwagan. Hindi ito tungkol sa kapangyarihan. Mahina ngunit malinaw ang kanyang tinig. Hindi ito tungkol sa trono. Hindi ito tungkol sa akin. Hakbang-hakbang siyang lumapit. Kung gusto niyo akong patayin, gawin niyo. Pero hindi niyo na kayang patayin ang katotohanan. Sa labas, lalo pang lumakas ang sigaw ng bayan. Tanggol! Tanggol! Tanggol!
Umuga ang sahig ng City Hall sa kanilang tinig. Nanginig ang mga kamay ni Miguelito. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril. Sa unang pagkakataon, wala siyang salita, wala siyang utos, sapagkat ang kanyang kalaban ay hindi na lamang tao, kundi isang lungsod, isang bansa. Sumugod si Pilar at sinalo si Tanggol. Huwag ka nang lumaban mag-isa, bulong niya. Mahinang ngumiti si Tanggol. Hindi na ako nag-iisa, Nay. Sa isang sulok, dahan-dahang tumayo si Rigor. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tao ng puot at bulag na katapatan ang namamagitan. Ngunit ngayon, kumislap ang pag-aalinlangan sa kanyang titig. Sa labas, dumating ang mas maraming puwersa, hindi upang supilin ang bayan, kundi upang dakpin ang mga hero. Bumagsak si Miguelito sa kanyang tuhod, hindi dahil sa suntok, kundi sa bigat ng gumuho niyang mundo. Sinubukan ni Roberto na tumakas, ngunit pinigilan siya ng bayan. Sa gitna ng kaguluhan, bumagsak si Tanggol sa mga bisig ni Pilar. Ngunit hindi ito pagbagsak ng pagkatalo. Ito'y pagbagsak ng isang mandirigmang ibinigay ang lahat. Sa labas, sumisikat ang araw, ang bukang liwayway ng bagong umaga para sa Maynila. Ngunit sa di kalayuan, isang kotse ang tahimik na lumisan. Sa loob, isang aninong hindi kilala, may hawak na dokumento. Patunay na ang impluwensya ng mga hero ay umaabot pa sa labas ng Maynila. Mas malalim, mas malawak, mas mapanganib. Habang nagsasara ang pinto ng ambulansya, bahagyang dumilat ang mga mata ni Tanggol. Sa hangin na natili ang tanong, tapos na ba ang laban? O ngayon pa lamang nagsisimula? Sa wakas, nagsalita si Juan Garcia sa publiko. Sa isang mainit na press conference, napapalibutan ng mga mamamahayag at kumikislap na kamera. Sa loob ng maraming taon, nanatili siyang tahimik, pilit na lumalayo sa banggaan ng kapangyarihan. Ngunit ngayon, napilitan siyang magsalita. Maputla ang kanyang mukha, nanginginig ang mga kamay, mahigpit na hawak ang mikropono. Bawat salita ay tila hinuhugot mula sa kanyang konsensya. Sa harap ng lahat, inamin niya, matagal na niyang pinoprotektahan si Tanggol Montenegro. Sa loob ng maraming taon, nagtago siya, pumikit, at palihim na nagbibigay ng impormasyon sa mga raid ng pulisya. Bawat pag-amin ay sugat sa kanyang dangal. Ngunit hindi konsensya, kundi takot ang nagtulak sa kanya. Takot na wasakin ng mga gero ang kanyang pamilya. Ang kanyang buhay ay nakatali kina Roberto, Jackie, at higit sa lahat kay Miguelito Hero. Sa buong lungsod, sumiklab ang dambuhalang kilusan laban sa pamilya Hero. Alon ng galit, pagod, at taon-taong panunupil ang umalpas. Sa gitna ng libu-libong tao nakatayo si Tanggol Montenegro, matatag, walang takot. Malakas at malinaw ang kanyang tinig. Hindi na natin ito tatanggapin. Hindi na nila muling yuyurakan ang ating mga karapatan. Bawat sigaw ng bayan ay lalong nagpatibay sa kanyang loob. Ngunit biglang dumating ang tanong ng isang mamamahayag. Si Tanggol Montenegro ba ang pumatay kina Erica Hero at Don Gustavo Hero? Agad na bumagsak ang katahimikan. Parang kidlat na tumama sa tao ang tanong. Lalong uminit ang sitwasyon. Ipinahayag ni Miguelito Hero sa media na si Juan Garcia ang dapat sumagot. Samantala, patuloy na sumulong ang grupo ni Tanggol patungong City Hall. Para sa kanila, iyon ang tunay na simbolo, ang upuang matagal nang ninakaw sa kanya. Ngunit hindi madali ang daan. Sa utos ni Roberto Hero, nakaposisyon na ang mga pulis. Mga harang, truck, at armadong puwersa ang humarang sa kanila. Pagdating ng grupo, sumiklab ang kaguluhan. Nag-alinlangan ang mga pulis, lalong nainip ang tao, at naamoy na ang pulbura, isang mitsa na sapat upang sumabog ang lahat. Sa isang lumang simbahan, nakahanap ng kalungan ang mga kaalyado ni Tanggol. Malugod silang tinanggap ng pari. Nandoon sina Maritz, Evely, Ramon, Emilio, at ang komisyoner. Ngunit kahit sa loob ng simbahan, nanatili ang takot.
Bumigat ang katahimikan at lahat ay naghanda sa paparating na banggaan. Isang mabigat na balita ang ibinahagi ni Maritz. Nawawala sina Lola at Roda. Bumigat ang loob ng lahat. Natakot si Evely na baka sila'y pinatay. Inamin ng komisyoner na minsan na ring tinangkang patayin siya ni Miguelito Hero. Hindi na napigilan ng mga konsehal ang kanilang galit. Iginiit ni Emilio na kailangan na nilang lumaban ngayon. Mariing wika ng pari. Sobra na ang karahasan. Kailangan na itong matapos. Ngunit mas madilim ang pangitain ni Ramon. Hindi titigil ang mga hero hanggat hindi patay si Tanggol. Sa gitna ng talakayan, nagtanong si Maritz, nasaan na sina Enteng at ang kanyang mga kasama? Sandaling natahimik si Tanggol bago dahan-dahang sumagot, patay na sila. Tumigil ang mundo ni Maritz sa sandaling iyon. Ipinaliwanag ni Ramon na trap sila. Pinilit ni Rigor de Magiba si Enteng na patayin ang mga kaibigan ni Tanggol dahil bihag si Aling Mera. Ang katotohanang ito'y lalong nagpasiklab ng galit. Sa matinding puot, isinumpa ni Marites si Rigor, tinawag siyang demonyo. Samantala, sa Luneta, lalo pang lumakas ang kilusan. Pinamunuan ni Sheila at Mario ang sigaw ng bayan. Mayor Tanggol! Mayor Tanggol! Umalingaw-ngaw ang buong lugar. Sa City Hall, naghanda ang mga pulis sa pagdating ng napakalaking tao. Sa loob, nagngangalit si Miguelito Guerrero. Sa naririnig na sigaw sa labas, halata ang takot at pagod sa kanyang mukha. Sinubukan siyang pakalmahin ni Jackie. Sinabing nadagdagan na ang seguridad. Ngunit tanong ni Miguelito, hanggang kailan sila ikukulong sa sariling opisina? Gusto niyang makita ang City Hall hindi bilang kulungan, kundi bilang simbolo ng kapangyarihan. Dumating si Sandy na may balita, tinatawag sila ng bise-alkalde. Habang pinapanood ang dambuhalang pagtitipon sa telebisyon, napatigil si Miguelito. Galit na galit si Jackie, sinisiraan lamang tayo ng mga kalaban. Ngunit sa pagitan ng takot at galit, nagpasya si Miguelito ng nakakatakot. Bombahin na ang lugar bago pa sila makarating. Dinagdagan pa ni Jackie ng mas mabagsik na mungkahi. Barilin ang sinumang lalaban. Mariing wika ni Roberto Guerrero, anuman ang mangyari, hindi natin isusuko ang City Hall. Palihim, tinawagan ni Vice Alcalde Roberto Guerrero si Rigor de Magiba. Tinanong niya, nagawa na ba ang plano? Sagot ni Rigor, pumayag na si Juan Garcia na magsalita dahil hawak nila ang kanyang pamilya. Nakapirma na siya sa pahayag. Agad na utos ni Roberto, dalhin si Juan Garcia at ihanda ang press conference. Samantala, desperadong hinanap ni Napongay at Roda sina Lola at Dimples. Ngunit wala na sila sa selda. Dinala na ni Rigor si Juan Garcia sa harap ng mga gero. Pinilit siyang magsalita laban kay Tanggol. Sa bisperas ng banggaan, dumating si Congressman Leo kay Tanggol. Galit na ang mga tao. Naghihintay lamang sila sa iyo. Dagdag ng komisyoner. Ito na ang tamang oras upang patalsikin ang mga gerero. Mariing wika ng pari. Nasa likod mo ang Diyos at ang buong sambayanan. Sa wakas, tumindig si Tanggol Montenegro. Tahimik niyang kinuha ang kanyang sandata. Huminga ng malalim. Alam niyang ang susunod na hakbang ay maaaring magbago ng kapalaran ng buong lungsod. Sa isang sulok, lumapit si Marites kay Ramon upang magpasalamat, sapagkat kailanman ay hindi niya iniwan ang kanilang anak na si Tanggol. Sa huli, inamin ni Ramon, kailangan niyang sumuko sa batas. Kailangan niyang pagbayaran ang lahat ng kanyang kasalanan. Masakit ang desisyong ito para kay Marites, ngunit naunawaan niya, darating ang araw ng kapayapaan, darating ang araw ng ginhawa sa kanilang buhay. Sa labas, sa harap ng City Hall, lalo pang lumakas ang sigaw ng bayan. Patalsikin ang mga gerero. Sa loob, abala sina Loa, Jessa at Sandy. Ipinamigay nila ang mga script sa mga mamamahayag upang kontrolin ang daloy ng press conference.
Ngunit sa gitna ng kanilang plano, patuloy na sumusulong si Tanggol Montenegro, kasama ang libu-libong handang ipagtanggol ang kanilang karapatan. Sa simbahan, pinigilan siya ng pari. Sinabi niyang kailangan muna nilang manalangin. Sa harap ng Nazareno, taimtim siyang nanalangin para sa lakas ni Tanggol, kalinawan ng isip, at pusong nakatuon sa katotohanan. Sa sandaling iyon, sa katahimikan, naghanda ang lahat para sa pinakamapanganib at pinakamahalagang laban ng kanilang buhay. Matapos ang panalangin, dahan-dahang itinaas ni Tanggol ang kanyang ulo. Sa kanyang mga mata ay may bagong liwanag, hindi lamang galit o paghihiganti, kundi matibay na paninindigan. Sinabi niya, panahon na. Ang dalawang salitang iyon ay kumalat na parang alon. Naunawaan ng lahat, hindi na ito simpleng protesta, kundi digmaan na maaaring magbago ng kapalaran ng lungsod. Lumapit si Congressman Leo at iniulat na lalo pang lumalaki ang tao sa Luneta, mga manggagawa, estudyante, matatanda, sabay-sabay na sumisigaw, Mayor Tanggol. Binalaan ng komisyoner na lalo nang nagiging desperado ang mga hero. Nagpakalat na si Miguelito ng karagdagang armadong pulis. Kumalat ang tsismis na handa na silang gumamit ng armas. Mariing wika ni Ramon, hindi na sila urong. Para sa mga gerero, ang kapangyarihan ay dugo. Handa silang pumatay para dito. Sa isang sulok, nakaupo si Marites hawak ang rosaryo. Nakatuon ang kanyang mga mata kay Tanggol, ang anak na minsan niyang ipinaglaban, ngayoy nakaharap sa pinakamalaking laban ng lungsod. Luhaang nagtanong si Maritz. Anong gagawin natin? Tiningnan ni Tanggol ang lahat. Sina Ramon, Emilio, ang commissioner, si Congressman Leo, at mariing sinabi, pupunta tayo sa City Hall. Biglang sumugod si Mario, basang-basa ng pawis, hingal na hingal. Iniulat niya, may nangyari sa Luneta. Biglang lumitaw ang mga armadong lalaki malapit sa tao. Hindi sila pulis, walang uniforme, ngunit may dalang baril. Napamura si Ramon sa galit. Mga tauhan ng gerero. Nagpalitan ng nag-aalalang tingin sina Emilio at ang komisyoner. Alam nilang kahit maliit na provokasyon ay maaaring magdulot ng madugong trahedya. Sa loob ng City Hall, hindi mapakali si Miguelito Guerrero. Sa naririnig na sigaw sa labas, para siyang leon na nakakulong sa hawla. Pinanood niya ang dambuhalang pagtitipon sa Luneta sa telebisyon, ngunit sa galit ay pinatay ito. Sinubukan siyang pakalmahin ni Jackie, ngunit mariing sagot ni Miguelito. Hindi ito protesta. Revolusyon na ito. Mariing tugon ni Roberto Guerrero, at kung revolusyon ito, dudurugin natin. Ngunit unti-unting lumalaki ang takot sa loob ni Miguelito. Alam niyang, kapag nakarating si Tanggol Montenegro sa City Hall, maaaring matapos ang lahat. Dumating si Sandy, may hawak na tablet. Sir, nagsimula na ang press conference? Bumukas ang telebisyon. Sa screen lumitaw si Juan Garcia. Maputla, nanginginig, halatang pinilit magsalita sa harap ng mga mamamahayag. Habang nagsasalita si Juan Garcia sa press conference, may isang mamamahayag na nagtanong ng matapang. Kung totoo ang sinasabi mo, may ebidensya ka ba? Agad na natigilan si Juan Garcia. Sa kabilang panig ng telebisyon, ngumiti si Miguelito Guerrero. Alam niyang ang press conference na ito ay hindi lamang laban kay Tanggol Montenegro, kundi isang bitag na sisira sa kanyang pangalan sa harap ng buong bansa. Ngunit sa labas, dahan-dahang sumusulong si Tanggol Montenegro mula sa pintuan ng simbahan. Kasama niya sina Ramon, Emilio, ang komisyoner, si Congressman Leo, at sa kanilang likuran sina Maritz, Evely, at Marites. Sa di kalayuan, naririnig ang sigaw ng bayan. Kumukulong, parang kawa ang lungsod. Biglang tumunog ang telepono ng komisyoner. Pagkatapos ng maikling usapan, ibinaba niya ito na maputla ang mukha. Tumingin siya kay Tanggol at sinabi, nagsalita na si Juan Garcia.
Mariing tumitig si Tanggol. Ano ang sinabi niya? Huminga ng malalim ang komisyoner at sagot. Sinabi niya na ikaw ang pumatay kina Erica Guerrero at Don Gustavo Guerrero. Sandaling tumigil ang lahat, ngunit nanatiling tahimik si Tanggol. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga mata patungo sa City Hall. Sa malamig na tinig, sinabi niya, kung ganon, mas kailangan nating makarating doon. Dahil ang laban ay hindi na lamang para sa kapangyarihan. Ito na ang laban para sa katotohanan. At habang sumusulong si Tanggol Montenegro, patungo sa paparating na unos, isang aninong hindi kilala ang tahimik na nagmamasid. Sa loob ng isang itim na kotse, nakaupo si Rigor de Magiba. Sa kanyang kamay ay isang telepono. Sa malamig na tinig, nagbigay siya ng utos. Kapag dumaan si Tanggol Montenegro, simulan na ninyo. Sa sandaling iyon, nagsimulang magpasya ang kapalaran ng lungsod, ang rebolusyon ng bayan, ang desperadong paglaban ng mga hero, at ang matatag na paninindigan ni Tanggol. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Explain PH series para sa susunod na Batang Quiapo video. Salamat sa panunood!